Pero, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo mga kababayan na si Digong ay hindi na makaalala? Literal, mga kababayan. Si Sara po talaga ang nagpapahamak sa tatay niya. Kaya isa yan sa rason na hindi po talaga makakauwi. At hindi yan papaniwalaan ng ICC na nag-uulyanin na or may amnesia. Bakit? Ito ang isa kong kasagutan. Kung bakit huwag kayong maniwala na si Digong ay nag-uulyanin at hindi na makakaalala. Kahapon, si Sara nasa Japan. Anong sabi ni Sara? Sa kwento niya doon sa Japan? Ito po. Si Digong, sabi ni Nicholas Kaufman, loss of memory. May amnesia na daw, ulyanin or Alzheimer. Pero mga kababayan, natawa ako sa sinabi ni Sara. Ito po'y galing sa Masang Pilipino. Anong sabi? BP Sara, ibinahagi na frustrated na si PRRD sa sitwasyon ng bansa dahil wala itong magawa. At nagwo-worry pa daw sa rally, sa nangyari sa rally na kaguluhan. Kita ninyo? Tapos sasabihin ninyo ngayon, lost memory? Pero nagwo-worry sa nangyari sa rally? Sinong niloloko ninyo? Sinong tanga ang kikwentuhan ninyo? Yung mga nasa bundok na nakikinig lang sa radyo? Diba? Nanay Minda, Ma'am Raven, Ma'am Elena Garcia. Kita ninyo? Lost memory na daw. Ultimo anak a pamilya hindi na makilala. Pero ang sabi ni Sara doon sa Japan, nagwo-worry ang tatay niya dahil sa nangyari sa rally. Frustrated na ang tatay. Kita ninyo? Napakasinungaling. Kanino ka maniniwala ngayon? Kay Kaufman o kay Sara? Nabuking. Paano nyo sasabihin? Basahin ko ha. Sabi ng Masang Pilipino, si Digong, frustrated na umano sa kalagayan ng bansa dahil wala itong magawa. Ibinunyag ni BP Sara Duterte ang nagiging pabago-bago ang mood ni dating Pangulong Duterte dahil sa mga issue sa pagbaha. Aniya mismong si PRRD ang nagsabing ayaw niyang maramdaman ang pagkadismaya dahil wala rin siyang magawa. Kita ninyo? Dagdag ni BP Sara, nag-usap sila matapos itong humarap sa kamera kung saan natalakay ang politika, mga palpak na flood control project at ilang personal na usapin. Kailan lang siya humarap sa kamera at nag-ano sa budget deliberation niya? Wala pang isang linggo. Tapos ngayon nag-usap na naman daw sila ni Digong. Frustrated daw si Digong kasi wala nang magawa sa bansa kasi nakakulong siya. Tignan ninyo. So, pwede na naman itong gamitin ng mga biktima ni Digong ang statement ni Sara. Tingnan nyo, si Sara lang nagpapahamak ng tatay niya kaya hindi makakalaya. Sabi pa nga ng ICC, palayain na sana namin Kaso ang sabi ni Sara, kinidnap daw namin tatay niya. Saan ka nakakita ng kidnap may kasamang pulis? Saan ka nakakita ng kidnap na harap buong media, nanunood buong mundo? Diba? Kita ninyo, si Sara ang nagpapahamak sa tatay niya. Siya na nga yung nagpapahamak nung nasa Hong Kong, pinapauwi niya Kaya yung tatay niya inaresto. Tapos ngayon, dahil sa kadaldalan niya, magagamit na naman to nila Attorney Conte at ni Trillanes ang statement niya. Ayan na. Pahamak na. Kita ninyo? Tapos sabihin ng abogado, lost memory, hindi makaalala, ultimo pagtupi ng kumot, pag-ayos ng unan, paghubad ng medyas, pagpalit ng damit, pagsipilyo, paghugas ng puwet, pagtae, pagluto, pagsandok ng kanin, pagsubo ng kutsara, hindi na daw maalala. Tapos ang sabi ni Sara, pag-uwi niya galing pagharap sa Congress dahil sa budget deliberation niyang 900 million, nakausap si Digong. Tapos nagwo-worry pa dahil sa nangyari sa rallying kaguluhan. Kita ninyo yan? Kaya nga sabi ni Attorney Conte, kanino kami maniniwala? Sa abogado niya or sa mga anak niya? Kasi ang bawat anak niya may mga statement. Diba? May mga binitawang salita.
Kaya ngayon mga kababayan, huwag kayong magpaniwala sa kasinungalingan at kadramahan nila. Di ba, Pulongges, Yotman? Ang sabi ni Jordan Caballero, ang sabi nga ni Sarah, nababahala daw si Digong sa mga nangyayari sa Pilipinas tapos nauulyanin. Di ba? Kita ninyo? Lord, in the name of Jesus, Lord, patawad po, Lord. Pasensya na po kayo, Lord. Nakakaawa po. Oo. Si Digong po, mga kababayan, nakakalimutan na daw. Hindi na daw maalala, ultimo ang pangalan niya. Kaya nga ang sabi niya, I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Tanungin ko yung mga kaibigan ko noon, na mga DDS ngayon. Lalong-lalo na yung mga tinatawag kong nanay-nanay, ha? Hanap kayo ng hanap. Ang tatanda nyo na, mga putang ina nyo. Ang bububo nyo pa rin. Tignan ninyo yung mga vlogger na kaibigan ko na mga anak-anakan ninyo. Hindi nag-i-improve. Hindi tumataas ang subscribers. Hindi tumataas ang views. Bakit? Kasi bubo din tulad nyo. Diba? Tignan nyo, napakadami kong kaibigan vlogger, hindi umaangat. Hanggang ngayon, pambubudol at pagpapaawa pa rin sa mga sponsor at supporter namin noon. Pilit na ibuo ang grupo namin na matagal nang binura. Diba? Kita ninyo? Ang bububo nyo kasi. Yan ang resulta. Kapag DDS, bobo. Wala akong pinangalanan, ha. Baka mamaya sa Facebook, tinatag na naman ako. At sabihin, humahanga pa naman sana ako. Kaso lang, naging BBM vlogger ka. Ay putang ina mo, hindi ka kawalan sa akin, Nay. Kung humanga ka sa akin, kung bubo ka rin namang humanga sa akin, burado ka. Wala kang saysay sa akin. Diba? Diyos mio Marimar. Yun ang totoo. Kita ninyo kung gaano kasinungaling? Mga utak DDS. Di ba, Ma'am Ganing Ariola at kay Ma'am Linsudo? Kay Mactan, Dame TX. Ayan, may galab shoutout po. Kita ninyo. Grabe kasinungaling. Di ba, Ma'am Rosario Bisin, Ma'am Ana Estrabon, and kay Swarsio Liven. May galab shoutout po. Kita ninyo? Ano na naman ang sasabihin ngayon ng mga DDS? Sasabi ni Chavit Singson. Tignan nyo, si Martin Romualdez na naman at si Lisa. Alam nyo, yung script ni Sarah, script na rin ni Chavit. Yung script ni Chavit at ni Sarah, script ng mga vlogger ng DDS. Malalaman mo talagang isa lang yung daan nila eh. Hindi naman kayo miyembro ng dating daan kasi si Kibuloy naman yung pastor ninyo. Pero bakit halos ang content niyo iisa? Kung ano yung sabihin ni Sarah, ganon din ang isabi ng kapwa niya politician. Ganon din ang i-content ng mga vlogger. Kita ninyo? Para lang kayong nagpatayo ng tip ng printer. Yeah? Kung ako sa iyo, nagnegosyo na lang kayo ng Xerox copy machine. Diba? Photocopy machine. Kasi bakit? Yung content ni Banatbay, yung content ni Dada, yung content ni Oli, yung content ni Bisdak, sino pa? Yung content ni Joey, yung content ni Maharlika, yung content ni Sas, yung sinabi ni Sarah, Judea, halos lahat sila pare-parehong content. Tignan mo si Bilgika. Bilgika ba yon? Sabi niya, bukas, maraming babaliktad. Anong klaseng baliktad ba yan? Yung stoplight? Yung pinto ng Sogo na sinunog? Or yung supporter ninyong 200 na lang? Kita ninyo? Bukas daw maraming babaliktad. Hindi kasi, alam nyo mga DDS Mga DDS, hindi ko na isa-isahin kasi alam naman natin, pag DDS, mga bobo kayo eh. Kapag magbalita kayo,
Kapag mag-post kayo sa social media, lagyan nyo ng label. Gayahin nyo si Baste. Parang gasol na nakaupo. Puro tato. Parang gasol na branded. Alam nyo pag gasol na branded, kung ano-ano tatak nilalagay. Dapat ganun. Magbabalita kayo. Bukas, sabi ni Belgica, bukas maraming babaliktad. Ano bang babaliktad? Upuan? Bintana? Ano ba? Yung salamin? Stoplight? Vandalismo? Yung dinodrawing-drawingan yung pader? Kasi kung ang tao ang babaliktad, putang ina si Chabit nga diniri-dirian. Tinawag na kadiri. Binubu. Tapos 200 na lang kayo dyan. Kaya nga kayo hindi na nanalo Bakit? Kasi yung sinasabi nyo di nagkakatotoo. Mas naniniwala pa ako sa hula ni Rudy Baldwin na si Ate Guy nagkaroon ng bukol sa liig. Naniniwala pa ako sa hula ni Rudy Baldwin na bababa si Romualdez. Meron daw malaking politician, bababa sa posisyon. Nagkatotoo nga. Buti pa si Rudy Baldwin pag nangula, maraming sunog dito, sunog doon, sunog dyan, sunog doon. Nagkakasunog nga naman. Di ba? Pero yung mga politician na hinahangaan ng bobo, actually mga kababayan, sabi nga ni Miriam Santiago, di ba? Ang politician na tanga, mananalo yan kasi ibubuto yan ng kapwa niya butanting tanga. Pag nanalo yan, huwag kang umasang may magawa yan. Bakit? Kasi tanga nga kahit tumai yan sa harapan ng supporter niyang tanga, susuportahan pa rin siya kasi nga tanga sila. Yun ang sabi ni Miriam. Di ba? Kita ninyo? Ito pa.